Alden, crush pala ni Atisa Manalo. Si Kath nagbenta ng mga damit. Tapos si Alden naman po, yung jacket pala ay sinuot ni Kath yung jacket niya, no? Yan, at marami pang items sa vlog na ito. Uunahin ko ito mga kasambreros. May pinost pa dito about sa doon sa mga kaganapan sa kasal ng Kim Emerald mga kasambreros. Pinost din pala ito ng Aldenizer 4 hours ago mga customers, the groomsmen with Alden Richards. So yung admin ng Aldenizer ay si Clifford J. Mateo. Tapos yung pictures nga ni Bachelor Alden Richards doon sa pagiging groom niya, one of the groomsmen sa kasal ng Kim Emerald mga kasambreros. Tapos yun, si Atisa Manalo, no, na 4th runner-up sa Miss Universe 2025 2026 mga kasambreros ay ano pala tawag dito 2025 ba 2026 so basta yun siya mga kasambreros, na parang crush niya pala si Alden Richards at gusto niya maging leading man si Alden Richards mga kasambreros. So pinapanood niya pala dati si Alden sa Itbulaga, tapos gusto niya yung medyo matangkad sa kanya ng konti mga kasambreros. Tapos pinadescribe sa kanya si Alden. So mamaya ipi-play ko ito mga kasambreros. Si Atisa yata is 5'9". Ang height niya mga kasambreros, si Alden is 5'11". So okay na mga kasambreros, no? So baka magkaroon sila ng teleserye or project in the future. We cannot tell mga kasambreros. So aabangan na lang natin mga kasambreros. So yun po siya. So mamaya, no, talagang marami ang nakapila kay Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros, no, na maging leading man. Ito pa kagabi na interview niya yata mga kasosor, parang press con. Kasi nga kapuso na rin siya parang nag-sign na siya ng kontrata sa GMA Network or Sparkle Artist Center mga kasambreros, si Atisa Manalo. Si Ma'am Rabia Mateo yata yung hindi pa nakapirma ng kontrata sa GMA Network mga kasambreros. So pero abangan natin. Tapos ito, may mga pictures pa na in-upload kanina. Ibang angulo ito mga kasambreros, ni na Alden Richards, Christopher Martin, Isa Pressman, at saka si Barbie Forteza mga kasambreros. So enjoy lang mga magtutropa. So si Ma'am Isa Pressman ay part din pala ng Twin Hearts Academy dati, no? Kung kaya close ang apat na ito mga kasambreros. Si Ma'am Barbie, Tope, no, si Toons mga kasambreros, si Alden, and of course si Ma'am Isa Pressman na kapatid ni Yasi Pressman ba yun? Na girlfriend ni James Reid mga kasambreros. So talagang ang cute lang, no, at saka ang kulit na magkakapatid na ito, ng magkakaibigan na ito mga kasambreros. Tapos ito, dito ko nalaman, auto throwback ito mga kasambreros, yung caption dito ay kay Alden pala yung jacket na sinuot ni Kath ay wait, parang hinahanap ko kasi, ngayon ko na nalaman yung details or information na ito mga kasambreros. So tinatry kong hanapin sa files yung jacket na tinutukoy dito kay Kath mga kasambreros, or ginamit daw ni Catherine, no, na jacket. So pero yun, hindi ko lang alam kung wala kasi siyang dinugtong na picture ni Kath or video kung saan kinuha or saang parte or saang instance ginamit ni Kath mga kasambreros yung jacket. Hindi siya, parang denim jacket siya, pero iba iba yung mga jacket na denim ni Alden mga kasambreros na ginamit doon sa dito sa may kanyang ARXV na prior to his concert mismo mga kasambreros. So may mga jacket dito para iba yung mukha mga kasambreros, hindi kagaya nito. So sana kung nilagay ng nag-caption dito yung jacket mismo na sinuot ni Ma'am Catherine.
But this was a throwback video lamang mga kasembreros na isa sa mga interview. And wala rin siyang wala rin siyang audio. Yung audio niya dito ay music background mga kasembreros. Pero yung mismo mga salita ni na Alden at saka ni Tito Boy Abunda ay wala, no? Kasi nga nalapatan ng music. Tapos kanina ito, next item natin, pinost ng isang admin, kinoconnect nila na naman si Alden kay Shanti mga kasembreros. Ito ay video ni Shanti, wala rin siyang audio. Hindi ko narinig yung kanyang sinasabi kasi music background lang din siya mga kasembreros. So, pero mga tao lang naman ang nagsiship no? Yung mga tao lang yung nagre-reto-reto, ginagawa ng mga edit-edit mga kasembreros sina Alden at saka si Shanti. Kahit nga si Shanti ay nagulat na siniship sila or siniship si Alden sa kanya at siya kay Alden mga kasembreros. Pero they themselves ay ginagawa lang nila yung kanilang trabaho, especially sa Stars on the Floor mga kasembreros. So yun po, no, kung kaya parang sa kanila ay parang wala lang, hindi nga alam ni Shanti na trending sila sa social media. Sa social media na siniship sila ni Alden mga kasembreros. So yun po, no. Yes, maganda si Shanti. Kahit sino naman, no, kagaya na flash natin nakaraan na dito na marami nagagandahan sa kanya, sina Vice Ganda, sina Robby Domingo, basta marami mga random people mga kasembreros nagagandahan kay Shanti. Half Argentinian, half Filipina si Shanti mga kasembreros. Grabe, no, sa murang edad niya, very accomplished na siya mga kasembreros. Kasi nga may mga tao rin na ginamit ang Diyos na maging maging part ng Latulus na isang Korean girl group mga kasembreros or K-pop. Tapos ito yung nagbebenta ng si Ma'am Catherine, March 15 yung yung sinasabi niya mga kasembreros, March 15 hanggang 16 yung kanyang pagbebenta mga kasembreros sa Avira Tower, Quezon City. Tapos parang nagtutour siya dito na kung paano pumunta doon kasi nga may binebenta silang mga gamit na hindi na ginagamit gaano ni Ma'am Catherine, kung kaya binebenta niya mga kasembreros. So mamaya kung gusto niyo pong pakinggan ay i-play ko ito mga kasembreros. Naka-red jacket si attorney dito. Tapos yun, parang tinutour niya at inisa-isa yung pwedeng mag-assist, pwedeng gawin, pwedeng puntahan dito at para may dinedictate si attorney mga kasembreros na mga items na pwedeng bilhin ng mga possible customer mga kasembreros. So mura lang yung parang ito binebenta ni Ma'am Catherine dito. So andun yung kanyang glam team, si Kimi Yap at saka si Kimi Yap at saka yung kapatid niya mga kasembreros. So basta magkapatid na Yap mga kasembreros ay andito sa dito sa kanyang pagbebenta mga kasembreros. So yung isa rin dito ay ito yung dito yung sinuot ni Ma'am Catherine sa Hollywood nga mga kasembreros during the promo of Hello Love Again. Yung blue na sabi niya, take care of this baby because I love this one, sabing ganoon ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So meron tig 50 and so on dito, mura mga kasembreros. Pero ito po ay last year pa niya na ginawa hindi last year, 2025 March mga kasembreros, March 15 at 16 nagbenta siya ng kanyang mga gamit mga kasembreros. So kasi nga madami na siyang mga gamit na hindi na gaano ginagamit. So all items na talagang ginamit ni Ma'am Catherine mga kasembreros either once or twice mga kasembreros na ginamit ni Phenomenal Box Office Cinema
McQueen. So ito po ay ipi-play ko mamaya para ano ninyo, appreciate ninyo mga kasembreros. Tapos dito inintroduce si Alden bilang award-winning actor, box office king, and CEO of Myriad Entertainment mga kasembreros. So corporation pala yung ano no, yung Myriad mga kasembreros. So dito po ay host siya ng parangal ng sining mga kasembreros. Pero if I'm not mistaken, last year or last year pa ito mga kasembreros na naging host si Alden ng sining ng parangal mga kasembreros. So parang short video lang siya, no, mga kasembreros, na yun nga ay naging naging host siya mga kasembreros. Tapos ito bagong TV commercial, wow, new TVC again, TV commercial. Kahit inulan ng bashers, dumaming endorsement nila pareho. Speaking of Kath, then dito mga kasembreros. So dito ay gumagawa ng endorsement si Kath ng Bench mga kasembreros. May audio siya mamaya i-play ko po mga kasembreros kung gusto niyo po. Galing ito sa Bench, sabi niya ay super comfortable. And yun, parang in-endorse niya yung endorse niya yung kanyang suot mga. Ang cute na. Ang cute kasi after ng sinasabi niya ay parang tumalon-talon siya and so on mga kasembreros. Grabe. Kung kaya siguro memorize, no, nagme-memorize mga kasembreros si Kath ng mga linya dito kasi may script para may script na binabasa, or parang may script siya na also yung iba naman may script din na binabasa talaga mga kasembreros para madali nilang alam mo yun, hindi magkamali. So ganoon siya mga kasembreros. Pero ito pa parang throwback mga kasembreros, no, ni Ma'am Catherine during campaign pa ng Bench mga kasembreros. Talagang na-repost lang siya mga kasembreros. Tapos ito, ang kakulitan ni attorney sa camera, nasa loob sila ng kotse, nasa loob ng sasakyan, parang tent yata nila ito mga kasembreros. Tapos alog-alog lang yun ang kanilang mukha mga kasembreros. Tapos ang laki ng kanyang earrings, tapos ang kapal ng kanyang lipstick mga kasembreros. Pero ito po ay parang gumagawa sila ng shoot ng A Very Good Girl nito mga kasembreros. Kasi nga parang yung image niya doon, di ba? Paiba-iba ng mood. Tapos something fierce mga kasembreros ang role ni phenomenal box office cinema queen doon sa A Very Good Girl mga kasembreros. So throwback lang ito noong, if I'm not mistaken, at 2023, no, or 2023 ang A Very Good Girl mga kasembreros, bago nila ginawa yung Hello Love Again ni phenomenal box office cinema king mga kasembreros. So yon, tapos ito konting throwback din ito yung last item natin ito mga kasembreros. Ito yung time na Hello Love Goodbye. Tapos sinasabi niya dito na parang ang saya niya kasi nakapasok daw siya sa life ni Alden Richards, na hindi lang dati ay nakita niya daw si Alden sa billboard sa EDSA. So ang cute lang sa mga commercials. So yun, masasabi ko isa daw siya sa magtatanggol kay Alden mga kasembreros. So sana ngayon, no, ipagtanggol joke lang po mga kasembreros. Pero yun na, hindi naman gaanong inaatake si Sir Alden ang inaatake lang talaga dito ay si Ma'am Catherine, no, at saka si Mayor Mark Alcala mga kasembreros, na kung saan nga ay dahil nga sa issue no, ng pagtatago ng kanilang relationship mga kasembreros. Pero yun, this was a throwback only mga kasembreros, na during pa ng Hello Love Goodbye na movie nila mga kasembreros. So actually yan lamang sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong mga yung mga videos na inyo pong papakinggan,
And then, tawag dito, ang salita ng Panginoon po ay afterwards, na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sana mas matangkad ako or dapat mas matangkad? Kahit sino, basta yung pinakagusto mo. Ako, I've seen before, I used to watch Eat Bulaga and my crush before. There was a segment there, is Alden Richards. So my dream leading man is Alden Richards. Can you just briefly describe how you look at Alden and bakit siya ang choice mo? He has a maamo face. A face that looks like he's very kind. Thank you. Happy weekend! Today is the day, March 15. Until tomorrow, we'll be here in Avira Tower, Quezon City. So once you go to the elevator, just click 8. Yung pinakataas. Welcome, welcome. Welcome, welcome. On entering, ayos na kami. So on entering, dito ka pupunta. So, Early and Mix, come here. Sila yung mag-welcome sa inyo. So, we're gonna play the elevator. How much entry fee is each? 50 pesos only. Kakabit na yung wristbands nyo. And then you can enjoy and shop na. Ito lang kabilis. And of course, meron kaming coffee outside. Kung gusto niyo na, yes, anything. Para pag nakuha ka, you can just buy it. So, yan, pagkatapos dito, we proceed na to the first room. And of course, meron kaming magandang view. Here today. Let's be patient. Proceed here. First booth, you'll see that area. Yan. Ayos pa nila. Of course, yan. Sila po yung magbibenta. They have gowns, casual, meron din. And yung ibang mga na-sauces. And over here, we have Kim and Goop's area. Guys, ito yung policies. Policy. By the way, screenshot. Here, this is Kim and Goop's area. This one I wore for TCL. And this one for Century Tuna. From Conte's, so many more. Ito po si Lulu. Hi, Lu. Hi, brother Nick. So yeah, 2, 4, 500 menswear. They have shoes. They have more gowns and mga pang women. Mga pang clothes. So from 150 to 100 like that. And toy. And toys, you have toys too. Super cute. Ini. Kimi. Abot kaya. Abot kaya. Mura lang And po. all the angels. 500 lang po. Pinakamahal po. Parang ganyan-ganyan ka lang. Yes, for the experience. Everything starts So from what do you 300 have? to 500. Kids wear, babies, gowns, men's wear, Bags. shades. Makeup. Ito ba? Laser. Brand new for only? How much? 50 pesos. Jarap. 15,000. 15. Ito rin. Welcome to my area. So let's start with this. Pinrint yan ni Earl para may photos for your reference. And then, ito yung mga nasuot ko sa shows, events, ano pa ba? Endorsement shoots, and so much more. So, ito, naka-rack na siya. With 4,000. Yeah, we have 3,500. And ito lahat from Filipino designer. So, pinili ko yung mga very important pieces sa akin na gusto ko masuot ng iba para hindi naman siya masayang. So, take care of this baby because I love that so much. Here, price starts at 50. We have 100. We have brand new shoes as well. And baka once lang nasuot. And then meron din mga 1,000, 200. And then let's go sa rack.
if you're 26, 25 to 28 na waistline, I think meron kayong mahanap na pair. And also, 350. So usually, dresses and mga coords. So, pwede nyo pa yung tawaran if you come here. May mga mababait na nagtitinda here. So please, come here. We'll be here until 6 p.m. So that's it for the tour. I hope you can drop by for the KB Closet sale. So guys, want to say anything? Guys, please follow. March 15 today until tomorrow. Yes, we'll be here. See ya. Mas nakilala ko siya and happy ako kasi nakapasok ako sa pagkatao niya. Alam mo yun, yung mas hindi na si Alden na nakita ko sa billboard sa EDSA, sa mga commercials. Yung showbiz. So ngayon masasabi ko na kung meron sa kanya magsabi ko ano, isa ako sa magtatanggol sa kanya ngayon. Napaka-amazing ng Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay mga humahabol sa atin. Sino kaya itong mga humahabol sa atin? Psalms 35 verse 4, "Let those be put to shame and brought to dishonor who seek after my life." O ito pala yun, no? Yung mga humahabol sa atin. "Let those be turned back and brought to confusion who plot my hurt." So, sa atin, may mga humahabol. Maaring manliligaw, maaring maniningil ng utang. Ayaw talaga natin ng mga humahabol sa atin ng mga maniningil ng utang, mga kasembreros. Although, in-enjoy naman natin kasi nga nangutang tayo, no? In-enjoy natin yung pera or kung ano mang hiniram natin, mga kasembreros. So, in-enjoy natin yon. So, dapat lamang na tayo po ay magbayad. So, wag na tayo magpahabol sa maniningil ng utang. So, yung mga bata, no? Kapag dinidisiplina, tapos ayaw kumain, so kailangang habulin pa. So, dapat hindi po turuan silang pahalagahan ang pagkain at biyaya ng Panginoon, mga kasembreros, sa mesa. So every food, every grace, mga kasembreros, especially yung ating blessing sa pagkainan ay kailangan pasalamatan sa Diyos at dito, wag kayo maghabulan, mga kasembreros, sa harap ng grasya, no, sa mesa, mga kasembreros. Naghahabulan pa kayo na ayaw mong kumain. Oh, kain na. Di ba tinatawag? O, kain na kayo. Ayan, malamig niya yung pagkain and so on, mga kasembreros. Pero dito, ibang klase kasi si Haring David ay hinahabol siya ng kanyang mga kaaway, mga kasembreros. So, ang panalangin niya dito ay dati kasi pwede pa tong ganito na panalangin na si Haring David ay nananalangin na mapahiya sana at mapamawala ng karangalan yung mga taong naghahabol sa kanya upang patayin siya, upang ipahamak siya, mga kasembreros, at ang kanyang bansa, no, ang bansa na pinili ng Diyos, mga kasembreros, ang bansang Israel. So, yun, sabi niya, "Who seek out, let those be turned back and brought to confusion who plot my hurt." Kasi, literal talaga yung na-experience ni Haring David dito, mga kasembreros, like sa atin dito, no, pero ngayon, no, lately ay talagang nagbobombahan ang Amerika at ang Middle East, mga kasembreros. So let's continue praying sa Middle Eastern countries, especially sa Israel, mga kasembreros, na piniling bansa or mga piniling tao ng Diyos, no, ang Israel. Alam ko ang Israel ay panig sa, or ang Amerika ay panig sa Israel. So pinagtatanggol ng Amerika ang Israel, mga kaslaban sa Iran and any other opposing countries, mga kasembreros, kasi yun nga, no, sinusuppress sila. So kasi ang Amerika Christian country sila, no, ang kanilang presidente ay Christian. So they believe in the Bible, they read the Bible, and even permit, no, they permit worship and Bible study sa loob po ng White House, no, mga ganun po sila devoted sa Biblia din, mga kasembreros. So alam nila ang katotohanan, ang bansang Israel ay piniling tao, piniling bansa ng Diyos. That is why pinaprotektahan din ng Amerika ang bansang Israel. Nevertheless, ay sana magkaroon na ng kapayapaan sa mga Middle Eastern countries, mga kasembreros, at sa buong mundo. Proverbs 35 verse 4 provides a powerful insight into the emotions of the psalmist, who speaks of his desperate plea to God for help. No, desperado
Tayo kasi mga kasembreros, kapag desperado na tayo, yung panalangin natin hindi siya ordinaryo na panalangin lang. There is that eagerness, no, diligence mga kasembreros, at fervent talaga, kumbaga pamataimtim yung ating panalangin, very deep yung ating hugot at saka pinagkukuhaan ng hugot na sa panalangin natin mga kasi, especially kapag tayo pa ay nakaka-encounter ng mga problema sa buhay. So yung atin pong panalangin ay napakalalim at saka minsan ay syempre mahaba mga kasos, because you have that yung heart mo ba, pang gusto mong ibuhos lahat mga customers sa panalangin at sa Panginoon mga customers, because of the situation that you have na gusto mong malampasan mga kasos, with the help and leading of the Almighty God mga kasembreros. The psalmist finds himself in a challenging situation, facing forces that seek to harm him. Si Haring David nga mga kasembreros. This reflects a common theme found throughout the Psalms, the grappling of an individual with the adversities of life and the consequent appeal to God for rescue. So tayo mga kasembreros, the more that we trust God, the more that we find Him as our rescuer, our redeemer, our savior, our peace deliverer, our yung lahat-lahat ng solusyon ay sa kanya natin nakikita. The more that the more siya na nalulugod sa tao. Okay? Ang tao, di ba, kunwari, sa tatay mo, parati ka na nakadepende sa tatay mo, parati ka na nakadepende sa tatay, sa nanay mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, or so on, or sa kaibigan. So, kung the more na nagdedepende tayo parati sa kanila, may mga times na parang nawawalan sila ng gana, or nawawalan sila ng pasensya, mga kasembreros, di ba? Ang Diyos po natin hindi ganon. So, the more that we trust God, ay mas nakakalugod or mas gusto na yun mga kasembreros na ultimong magpaplano ka na pumunta sa ganito, or gagawin mo to, or choice mo to, or ganito yung gagawin mo. So, i-consult pa sa kanya, mananalangin ka pa and so on for approval. So, mas gusto niya yun. So, sa tao, di ba, parang naiinis sila na, ano ba yan, kasimple-simple ng ano. So, iaasa mo pa sa akin, or parang i-consulta pa sa akin, kaya mo na yan. So, pero ang Diyos po natin, hindi siya ganon. So, ganun po yung kaibahan ng tao. Of course, kailangan natin ng kapwa-tao natin, magulang, asawa, anak, and so on. At times, no, pero not all the time. Pero sa Diyos, mga kasembreros, hindi niya yan sabihin na, ay, ano ba yan? Hindi mo, kaya mo na yan. So, wag ka na umasa sa akin. So, ganun. So, hindi po ganoon mga kasembreros. Mas lalo niya pang ikinakatuwa yung ating total dependence, no, or complete dependence sa kanya mga kasembreros. The request made here is pretty clear. The psalmist is not praying for mere change, but is fervently asking for the enemies who are after his life to be confused and turned back. No, ito yung kanyang panalangin niya mga kasembreros. Gusto niyang malito, ma-confuse mga kasembreros, at mawala ng karangalan or honor itong mga taong against sa kanya. It's an expression of vulnerability where the believer acknowledges their own inability to combat these forces alone. So, tinatanggap niya Haring David na hindi niya kaya ito, no, na mag-isa mga kasembreros. Hindi niya kayang lalagpasan, hindi niya kayang harapin. Kahit na siya ay may mga soldiers mga kasembreros. So only through the help of God mga kasembreros magkakaroon ng tagumpay si Haring David, no? Yun yung kanyang gustong sabihin dito. Through these words, we can see how the psalmist places full trust in God, believing wholeheartedly that divine intervention is the answer to his trouble. So divine intervention at complete trust mga kasembreros. Buong-buo yung kanyang tiwala at ang kanyang pananalig. Parang isang driver sa bus, no? At tiwala ka na yung driver sa bus ay marunong mag-drive at saka alam niya kung saan ang destination ng mga pasahero, or ang piloto sa eroplano, and so on mga kasembreros. So, kung nagtitiwala ka sa ngayon na hindi mo naman kilala yung piloto ng barko, piloto ng eroplano, yung kapitan ng barko, yung driver ng bus or ng tricycle or ng anumang vehicle na sinasakyan, hindi mo sakala, pero you trust them. So how much more ang Diyos mga kasembreros na kumaga pa ay makapangyarihan sa lahat. This verse reminds us that we sometimes face adversaries in life, whether they are people, circumstances, or the challenges that seek to dampen our spirits. The emotional turmoil that arises from these situations can lead to a desire for vindication and justice. And as we reflect on the meaning of this verse, we must consider that it serves as both a reminder of the psalmist's trust in God
and a guide for our responses to adversity or problem, mga customers. We can take comfort in knowing that God is present in our struggles, ready to support and guide us. So, present, no? Wag nating isipin na, may problema ako, siguro iniwan ako ng Diyos. May challenge ako ngayon, siguro iniwan ako ng Diyos. So, hindi po ganoon, mga kasambreros. Kailangang ma-intact at saka matatak yun sa ating isipan na hindi po ganoon na kung mapapag times ng problema ay iniiwan tayo ng Diyos, no? As a matter of fact, He sometimes allows yung mga circumstances sa ating buhay so that we trust and we turn to Him, mga kasambreros. So, huwag tayong, kung may problema tayo, huwag mali kasi yung coping mechanism ng ibang tao, no? Pag may problema sila, maglalasing sila. Pag may problema sila, magwawala sila, magiging warfix sila, mas magiging magulo. So, hindi po dapat ganoon. Pag may problema tayo, we pray, no? Maging peaceful pa din, kalmado. We find ways, no? We find solution to our problem. But more than that, we seek guidance and provision and protection sa Panginoon, mga kasus. Manalangin. So, yun yung ating gagawin, mga kasembreros. Kalimutan na natin ang lahat ng possible solution. Wag lang ang panalangin, wag lang ang salita ng Diyos na nagbibigay instruction at guidance sa atin, mga kasembreros. So, the psalmist who is amid a battle with his enemies turns to God, showcasing that reaching out for help is not a sign of weakness, but rather a beautiful act of faith. So, may mga tao rin kasi na parang ayaw nila magpatulong. So, minsan, gumagamit din ng Diyos, of course, ng ating kapwa-tao, kaibigan, asawa, magulang, anak, and so on, na tulungan tayo. No, kunwari, finances, no? So, pwede kang humingi sa anak mo or sa kapatid mo, sa asawa, or so on, mga kaibigan, or so on. So, na para makarecover ka sa financial struggle. So, sa relationship, pwede yung mga pastors mo, magpapag-guidance kayo or magpapa-counsel. For example, kung hindi na kaya, mag-usap kayo and so on. So, wisdom, no? Magbibigay ang Diyos ng wisdom so that magiging tama yung ating gagawin, mga kasombrero. So, wag nating isipin na kapag humingi tayo ng tulong sa Diyos or sa ibang tao or sa ating pamilya, for example, ay sign po yun ng weakness. Hindi po. Ang Diyos natin, kapag lalo tayong dumudurog sa Kanya, humihingi ng tulong, ay mas lalo siyang nalulugod, mga kasombrero, sa atin. Because, yun yung kanyang role, mga kasembreros, no, sa ating buhay. He is our God, and kumapa siya yung gagawa ng way at mag-instruct sa atin, mga kasembreros. At pag nag-pray kasi tayo, magugulat ka nilang, may nag-offer siya ng ganito, may nag-offer siya ng ganyan na tulong. So, way yun ng Panginoon, mga kasembreros, na natulong na pala yun, no? So, gumamit din siya ng tao. Like, pag may problema ka sa physical health, no? Nandyan yung mga doktor. Si mga doktor na yan ay kasangkapan ng Panginoon so that magkaroon ka ng recovery or healing. So, sa final thought natin, finally, the theme of justice emerges strongly within this verse. David asks for his enemies to be put to shame and for their plans to be foiled. This underlines God's promise of justice. So, isa ring lesson dito na pwede natin matutunan dito, mga kasomers, ay yung hustisya. Ang Diyos po natin ay makatarungan. That is why any injustices sa ating gobyerno, tayo man ay pinagnakawan ng ating gobyerno, and so on, justice will be demanded and served sa tamang panahon, mga kasembreros. Alright, sinaus ng Word of God, no? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and total dependence sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent, amazing, and wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.